Hi guys! Welcome back to the channel. So, ayun, meron na naman tayo another adventure or this coming holiday na minove. So, yeah, so for today, we're going to Singapore. Ang awkward guys, pero different settings. As you can see, walang tao kasi we're in a different airport right now. Sa Clark International Airport. We chose na mag-Clark na lang for this time since medyo malapit din sa bahay and yeah, to try other things like ibang airport naman, maiba naman kung makikita niya. Share din natin yung kung ano yung tinanong sa'yo sa kayo. Sa akin kasi ang tinanong is kung kailan yung alis, gano'ng katagal, kailan yung huling alis, tsaka saan. Tapos kung working ba, kung private or government. Kasi yun lang tinanong sa akin. Tinanong lang kasi sa akin, kung kasama kita, yung nauna. And then, tinanong din pala ako kung sino kasama ko. Sabi ko, sister ko, tapos tingin oo, tapos sinabi siya na yung nagsabi na August 21 yung uwi mo, no? Tapos umuuna lang ako. Ang tinanong lang sa akin is kung privately employed ako. And yes, of course, sagot natin as a tapat na individual. Na yes, we're privately employed under what company. And sinabi ko yung company ko. And then, ano yung company mo? Sa akin hindi. Sinabi ko lang yung company. And then, tinanong niya lang kung saan yung office. And then, sinabi ko sa Makati. Ay, naman ko lang tanong sa'yo. Yun lang. And then, sabi niya lang, tinatakan niya na. So yun, medyo lang guys. Light lang. If compare dun sa Terminal 3 na usual namin sa NAIA, medyo mas maikli yung pila for immigration. Yun nga lang, medyo mas mahigpit. Madami kasi silang tanong. Compared kasi sa previous flights namin, mas madaming tanong sa akin ngayon. Kasi may visa yung previous flights, which is sa Japan. Hindi siya pero even yung sa, natin, in Thailand and Hong Kong, hindi mo tayo ganun na tanong. Ayun, pero always be prepared lang sa mga sagot and be honest. Yung requirements, ang pin-resent ko lang is boarding pass and passport. Then other questions na lang. Siguro prepare na lang din nila yung prepare niya. Flight details, hotel accommodation, tsaka yung activities. Hindi ko alam pag yung makikistay for other... yung kapag meron. Meron parang kailangan mo yata ng invitation from dun sa... So, mas safe na lang siguro guys, may proof na nag-invite sa inyo if ever. And yeah, so, pero mas i-recommend kasi din talaga namin na mag-book na lang kayo ng accommodation for easier na pag-pass through sa immigration. Basta be honest guys. And pala yung travel insurance, hindi siya requirement, pero kumuha din kami for in case lang may hanapin and for safety na lang. Para kasi after COVID, naging part na siya ng travel expenses din. Tsaka parang as much as 300 pesos lang diba? Safe ka na in case anything happens. Yan, bayad na kayo travel tax. Kasi dito naman sa Clark is walang tao. So, madali lang yung mabilis lang. So, yeah, kung dito kayo sa area ng Bulacan, Pampanga, we do recommend, and especially kung yung flights nyo is meron sa Clark, we do recommend Clark at Quezon NAIA. Walang tao and mas ma-enjoy nyo siya. Yung mas makikita nyo magbabakasyon kayo. Ang ingay lang lahat. Si Ate nag-announce. Pero magka-face mo in fairness. Maririnig mo talaga. Oo, hindi siya yung parang naka-face mask yung nag-a-announce guys. Hindi ka sa NAIA. Peter din sa NAIA. Pero yun nga, parang ako hindi pa pala siya tapos. Ayun guys, so yeah, we recommend talaga yung ako personally, if yung mga flights na gusto ko, I think they do have Thailand din here.
via Cebu Basta Pacific. available kung malapit lang kayo, like Region 3. Oo. Wag na kayong mag-bother magpunta ng NAIA. Especially kung Bulacan, kasi Bulacan yung pinaka-near dun sa NAIA, di ba? So, like us, nagpunta pa tayo, Mulos pa tayo. Although, kung preference nyo naman talaga is sa city or sa NAIA, okay lang din naman. Pero kami kasi, mas mafe-feel mo kasi magbabakasyon ka here. Kasi nga, hindi mo kailangan yung parang yung hassle. Tsaka yung parang ang chill lang nung dating na dahil konti yung tao. So, mababait din sila, kuya, yung mga nandito, yung pwede nyo tanungan sa mga tungkol sa check-in. Kasi first time din namin guys, pumunta dito. Ito yung first time namin dito. Also pala guys, if you're going to go here, pwede kayong mag-park. Malaki yung parking space nila. So, isa din yan sa plus kasi nagdala lang kami ng sasakyan, hindi na kami namasahe. So, malaki yung parking niya and then may overnight stay sila. Around 250 pesos per night sa overnight parking. Yun nga lang, hindi siya covered parking. Yun lang, hindi siya covered parking. Pero, may roving guard. Pagpasok mo naman sa parking, may guard. And then, nabasa ko din sa Reddit, guys. Yes, I do read Reddit. Meron doon sinabi na safe naman siya since nag-rove talaga yung guards every now and then. And yeah, I believe mas okay dito kaysa magpunta pa kayo ng other parking areas like SM Clark. Kasi medyo malayo din siya. So, it drove around 20 minutes pa from here. So, yeah, okay din yung parking. And malaki talaga. Hindi ka mahirapang maghanap ng parking katulad sa NAIA. So, kung merong way na dito kayo, mas okay talaga siya. At saka meron din, point-to-point bus. Oo, from Ternoma. From, Manila to Clark. Yeah, kasi, super, ang laki ng difference with NAIA na wala ka na maupuan na area. So, and, super crowded. Super crowded. Kung meron akong dun sa NAIA, super crowded na. Pakita ko guys kung gano'ng walang tao. Ayun, lapit. Pwede ko palang baligtarin yung camera. Naiinit. Ayan guys, wala siyang tao. And then, yeah, that's our boarding gate na. And, kaya meron dito. Ayun guys, meron doon. So, aim natin yan mamaya. Ayun guys, meron naman pala siyang mga food options. Like, if gutom kayo or walang food na in-avail yung flight nyo, like sa amin yung school. Hindi na kami nag-avail ng food. Kasi, hindi ko bet yung food. So, saka for dun sa red flight, red eye flight, yung mga madaling araw. So, may open naman. Meron siya. So, ngayon, it's around yeah, it's around 3:39. So, kita ba? Hi, Pubaw. Hindi siya kita. 3:39 AM. And meron naman siyang open. I think there's two. Yung Tom and Tom's na coffee. So, this is my first time na matry ito. And, Korean brand. And then, there's the Dark Circle Roast. So, I think it's Korean foods din yung in-offer nila. And, mostly mga meal parang noodles. And hindi pwede sa akin. So, we opted na lang sa Tom and Tom's. And then, yeah. We ordered yung sandwich set nila, which is yung BL. I think this is, no, this is the club sandwich set meal. So, meron siyang potato wedge. 3 piraso, guys. And then, Americano na set. So, may option kayo Americano or peach tea. For 810 pesos. Set meal. Set meal siya. So, yeah. May the price. Price siya. For 2, parang 400 plus. Pero, you're in an airport. Oo, yun din siguro i-consider, guys. Pero meron din naman, I think, open yung katulad sa Terminal 1, yung sa Terminal 3 din, yung parang sari-sari store. Meron din naman doon. So, yeah, we suggest, unti lang yung options niya after the immigration. Pero sa labas, before kayong mag-check-in, may Blue Smith. And, pero pag mga madaling araw, I think siya lang yung open. I think the Wendy's din open sa second floor. Pero hindi na namin siya pinuntahan, guys, kasi nagstay na lang kami dun sa may check-in area namin. And, yeah, pero yun lang yung I think yung open. The sandwich is giving. The coffee, not much. Sakto lang yung coffee. Hindi siya ganun ka dark roast. Guys, isang slice ganito kalaki. Nakita na ako ng sinusunod. So, hi coach.
So, waiting muna tayo dito sa gate. I think yung boarding time namin is around 4:40 a.m. pa. Kasi yung flight namin is 5:30. So, later na lang eh. Yeah. See you guys in a bit. Okay na. Hey! Hey! Congrats na pala, Aurora. Aurora MLBB. Aurora MLBB. Nice one, Wise.